make you smile. Get ready to save big. Purchase a minimum of 3 items and unlock exclusive discounts. The more you buy, the more you'll save. Don't miss out on this amazing opportunity to stock up on your favorite products while enjoying the best prices in town. Visit us today. Head to Angela Trading Tobacco, located at Ziga Avenue, Basud, Tabaco City, Albay, and experience the difference for yourself. Our promise to you, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan. Affordable prices for trustworthy quality. Halika na sa Angela. Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berset Street, Tabaco City. Igosin na mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arm, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage, asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212-520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place. One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na, Bicolandia. Ang kabos ng mga bagay na dadara sa Orola, tamang desisyon sa lambang diskusyon, daing halong duda. Legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana, legal sana. Kaiba si Attorney Randy Blanza, legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan bakal ay may taong malungkot umiiyak. Maray na aldaw po mga tugang. Sabado na naman, digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Inina naman po ang sarong oras ng pag-iribanan sa mga topic na legal na nakakatabang sa to syempre. Yes. Sa satuyang pag-ural daw na buhay na maski puro pa paano baga Attorney Joyce na-encounter tayo ni and actually na-experience ta. So bagyong yan. Oo, pero tuloy pa rin ang legal sana. Bagyong Ada, the first typhoon for 2026. Yes. Makamundo. Oo, pero maliputon. Maliputon. Oo. Ako sanay ako na pag nagkakaturog aircon. Okay. Ako kaya warang aircon sa haron, electric fan lang. Ngunyan, Pero ngunyan din nagagamit kay aircon electric fan. Makakatipid kami ngunyan sa bill. Di ba? Maduwang si Manana akong din nag-aircon sa Wow. So barabaan ang mga bills sa ngunyan. So, syempre po, ang pag-iriba po nindo digdi sa programang legal sana. Ako po si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotros. So, 1 hour na naman po kitan sa mga hitik sa mga bagong kaaraman sa legal. So, syempre po, before we start, gusto tang pasalamatan ang satuyang mga heads digdi sa One Radio for giving us the opportunity to continue this program. Kay Sir Jing Monte Alegre, kay Sir Romy Volante, kay Rosana Ma'am Osang Bores, asin kang sa tong kaibang technicians perme si Sir Loins Bornasal. Yes, thank you so much po sa pag-support kang programa through the years. Through the years, dahil ko na nga, I lost count. Basta karon po, 2019 ako nag-start Yes. So, haloy-haloy naman kita. Attorney Joyce, excited ang topic tangon yan. Oo nga at saka dakol kitang mahauukudan talaga taday ini usually tiguhurunan. Very controversial ang topic tangon yan kasi ini ang tigiriwalan ngunyan sa probinsya kang Catanduanes. Ini man ang hot issue ngunyan sa probinsya kang Albay. Yes, what I heard. As in,
Nabasa ako sa Social media media. sa Santo Domingo na disapprove ini. Oh my goodness. So, ang tigtataramta sa local budget. Yes. So, Ay, sige po. So ining pagurunan tayo ni tungkol sa budget kang mga local government unit. When we say local government unit, that is the budget kang province, cities, or municipalities. So, paano ba initig pa plano ang local budget kang probinsya, buda kang munisipyo ta, pati ang syudad, paano tig aprobahan, buda, paano tig gagastos ang kwarta kang sa tong local government units. Sa inhali ang kwarta, Sa diba? kami, nata kita mag-budget. Yes. Ikaw, ni Joyce, nagbabudget ka? Ngunyan iyon. Dati, kung ano lang, pero kay puhan mag-budget. Iyo. Diba? Ako kaya, bread and butter ko ang budgeting. Yes, Accountant ako. oo, eh. yeah. Accountant ako. Aram ko kung pira ang kwarta ko. Mhm. Aram ko kung saan ko ang gagastuson. Yes. Nakaplano na yan. And actually, December pa sana, iyan na holiday iyan na holiday Nagpa-planning baga. Long holiday baga kita, December 25. Tiglilista ko ka iyan kung ano ang tig-expected kong maarabot na kwarta. Kaya nga tig-expect ko niya ako ang usual na budgeting process ko iyan na last week of December. Grabe. Gusto kong mag-travel sa araw ka ini. Gusto kong ipa second floor ang harong me. Gusto kong magbakal ki kotse ngunya na taon. Tiglilista ko iyan. Ang sunod ka na hapot, okay na ang gusto ko. Say kita mako ki kwarta. Yun ang tanong. Nya ko may sweldo ako, may expected akong sweldo for the next 12 months hune. Syempre may gastos 'yan. Matao ko sa harong, mabakal ako magasolina, araw kayan something. So magninet ako ngayang araw ka ini. Tapos ang sunod kayan garo kulangon ang sweldo ko para ma-meet ko ini. So anong gigibuhon ko? Mabalik ko na ako sa practice. Oo. Makadagdag lamang sa appearance. May ganun pala. Oo. Makadagdag lamang sa Yes. appearance, makadagdag sa acceptance. Tapos kulang pagiraray. Kasi grabing expectation Yes. na gagastusan. So niya ako, accountant pala na ako, ma-practice akong accounting. Yes. Ma-bookkeeping ako or maarog kayan. Or, ano pa ba? Manotaryo, arog kayan. Pwede O kaya magturo. consultancy, pwede magturo. So, arog po kayo ng budgeting process. Tiga-aram ta, ano ang gagastusun mo, anong expected mong gastusun, or ano ang muya mong gastusan next year, and sa income ako aki kwarta. Kasi, kung puros kasi na budget, dahil kami na kwarta, ang abot ka nga. So, sa ngunyan, ang local government unit, required ka ini, or even the national, di ba? Even the national, required na mag-budget so sa indang mga planong paggastusan for the 2026, as in, sa insinda, makua kang kwarta na ipopondo para sa mga expected na gastusan. So, Attorney Joyce, ano din yung local budget? Okay. Ang local budget, iyo po yung nagsisilbing financial blueprint. Kang sarong syudad o munisipyo, di mahihiling kung paano nagiging totoong serbisyo, ang serbisyo talaga kang local government units, di nakalagso sahod kang mga empleyado, mga bulong para sa health centers, funds para sa disaster risk, as in iba pang mga proyekto na pigpangako kang sa tong mga elective official. Di nagre-reflect sa blueprint. Di mahiling kung ano talaga ang priorities kang sarong munisipyo, syudad o probinsya. So, sabi yung tangaya, sabi kang probinsya, pakarayon tangaya ang health services kang probinsya. Ngunyan, paano? So, kung gusto mong pakarayon, ayusin mong mga ospital. Siyempre, pag maayos ka kang ospital, ma-hire ka ki mga doktor, ki mga nurse, kay puan mong i-upgrade ang mga facilities, kay puan mo ki mga bulong, kay puan mo ki mga ambulansya. Gabus yan, may pondo dapat. Daay ka makakuha ki ambulansya kung daay kang kwarta. Yes. Daay ka makapakaray ki mga health centers, ki mga hospital kung daay kang kwarta. So kay puan, gabus yan na plano mo with corresponding amount, ilaag mo yan sa budget. Okay? Ang sunod kayan, Attorney Joyce,
Nyaon na gusto mo, health services, para pakarayon ang health services, pakarayon ang mga infrastruktura, ayuson ang mga tinampo. May mga kwarta yan, may mga corresponding amount na dapat ilaag mo. Ang sunod na hapot, sa income ako kwarta. So, ngunyan, technically, ang local budget po, duwa man sa nang laog kayan, Yes. expected receipts and expected expenses. So, nata Attorney Joyce, importante yun na magkaigwa ki-local budget. Okay. Oo. Kay puhan ang local budget, kasi usually, digdi po, this is often called the most important work product of a local government unit because it serves, may duwang critical function siya. It is a policy tool, Inot. Kasi digdi po nagre-reflect kung ano talagang tigpapahalagahan kan sa tong gobyerno. Aro kan sabi mo, kung mo yang i-improve ang health sector, dapat budgetan iyan. Diba? Digdinin dumahiling kung seryoso ang sa Oo. indong local chief executive sa saiyang tigpapangako. Sabi kang local chief executive, kang during election, pag ako ngaya sa indong ibinoto, aayuson ko ang healthcare system digdi sa sakuyang nasasakupan. Yes. Kang nahiling mo sa budget, dai man nag-alat ki pondo para sa health services, puro sana pagpatugdo kitinampo. Nag-utik iyan. Nag-utik iyan na iyan kasi he is not walking the talk. So mga pinangako niya, dahil niya man tigutob kasi mahiling mo kung talagang seryoso, nakalagyan sa budget. Yes. Bukod sa saruining policy tool, ang local budget po, legal requirement siya na nakasaad po sa tong Local Government Code of 1991. Kung saan tigsasabi na dapat na kwarta na pwedeng i-disburse ang gobyerno, pwedeng gastusin ang gobyerno unless igwang bata sa tig-apod ng appropriation law sa pangikang ordinance. Actually, yan na appropriation ordinance. Nyaon dyan, batas po yan, Yes. that is a local legislation, nakalag dyan, hunay ang mga gagastusan kang local government for this particular year. Kapag dai dyan, halimbawa, dakulo na budget, nalingawan na budgetan nalingawan na mag-budget sa ayuda, dahil ka pwede magpaluwas ki ayuda kung dahil yan nasa ordinance. Ang apod ka ang technical malversation. Yes. Kasi po sa gobyerno, ang corruption sa gobyerno bako lang dahil nagkuaki kwarta. Ang corruption sa gobyerno sa tigapod tang technical malversation, may kwarta sa gobyerno nakaalat para sa pagpatugdo ki eskwelahan. 20 million pesos. Instead na pinatugdo kang eskwelahan, pinatugdo kitulay. That is technical malversation. Yes. Daimo ginamit sa kwarta kung saan siya appropriated. So iyan ang importante kang budget. Pag daing budget, daing makakagastos ang gobyerno. May kwarta ang gobyerno, may kwarta ang local government unit, nyaon sa bangko, but it can only be released kapag nyaon yan sa appropriation. Yes. So iyan ang kaipon kang budget. Kaya habang daing budget, paralisado ang Day makahiro. operasyon. Day makahiro ang local government unit. Bukod po sa saro siyang legal requirement ang local budget, tigagamit po ini para bilang management and control document. Kasi nga kaya kita may budget Okay. Kasi may ceiling ang paggastos, may limitasyon kita hanggang digdi lang. Nata talaga. nag-budget kasi kulang kita ki kwarta. Yeah. Alam mo nga kung ako bilyonaryo, igwa nga akong 5 billion. Dahil ako ma-budget kung anong maisipan ko, kaya kong bakalon. Kaya kita nagba-budget kasi kulang nga ang kwarta. Kulang ang sa tuyang pondo. Halimbawa, ika-Attorney Joyce nga, nag-income ka 50,000, natangkas na naman. 50,000 per month, So, nag-ano ka ki 50,000 per month. Babudgeton mo yan kung hanggang sa inang 50,000. So, ang kabanga nga kay ni panggastos mi nga sa grocery, sa pagkakan, sa kuryente, sa transportation. Pero kung nag-income ka ngayang 1 million, 5 million per month, magpara-budget kan kulog paan sa payo. Anyway, kung ano man ang gusto mo, makukuha mo. Yes. So, that's the purpose of budgeting. Para ma-allocate so limited resources. Yes, kaya so limited resources na ito, dapat ikaag kang mga leaders sa impactful projects, so mga importante talagang projects na magki-create talaga ki-effect sa
local government unit ninda. Oo, Diba? actually, yan ang tigtataram mo niya ni Secretary Vince Dizon. So, nagdigdiba ka kasuudma. Oh, nagdidi si Secretary. pala. Duman sa sa Maharlika Highway. So, Okay. sabi baga ni Vince Dizon, ang problema ngayon dyan sa Maharlika Highway, kasi padiit-diit ang budget. Mm-mm. So, halimbawa, binadgetan kidiit, ang magiginibusan ng ngekan, tapal-tapal. Mm-mm. Ang kaipuan ngekang Maharlika Highway, biriyuan na budget. Pag sarabayon ta ang budget kang Quezon Province, pag sarabayon ta sa Kamsur and Cam Norte, para sararuan na lang yan na long-term na solution. So, kaya dapat ang project should be may impact. So, araw kayo ng para araw ka ng pag-allocate kang resources. Ba kung diit duman, ang nangganan, daing Para lugod na nanganan. effect. Warang Diba? effect. Oo. Okay. So, and lastly, last reason why it's important, it is an instrument of accountability. Ta ang paggibok ang budget plus, ba kung saron tawo lang nagigibokan, igwa yan na series of public hearing, tigre-review pa ini kang DBM, para mahiling man kang mga Filipino citizens kung paano nagagastusan sa indang tax money. Nagsisirbi ining local budget as a kontrata siya between the elected officials and the citizen. Oo, Diba? ini po so actually tigpa-publish ini. Oo. Halimbawa ngaya, siguro kung kita concerned citizen, hanapon ta ang budget kang sa tuyang LGU. Mm-mm. Nata ngayon ni si Mayor nga ang tibur budgetan sa ngaya sa mga island barangay, nata ngayon digdi sa Muya, day lamang nababudgetan. Mm-mm. So nata ngaya ang budget puros na sa na infra project, day lamang ngayon nagbabudget para sa ngaya sa health services. So mailing ta digdi kung sa ano ang direksyon kang sa tuyang LGU through the budget. So sa Kuya Attorney Jus, halimbawa, for example, itaw ko ng example ang community college. Mm-mm. Ako ang nagigibok ang budget kayan. Ako ang nagpo-propose kang budget kan for approval yan kang local finance committee kang LGU tapos sanggunian. So ang goal ko diyan, ang goal ko sa eskwelahan, gusto ko yan digitalization. Computerize as much as possible, mabawasan na so interaction between student, between the public and so staff. Kasi nyaon dyan nagkakaproblema na may mga mataray ang staff, nyaon dyan so haluyon nga, pabalik-balik na, araw ka yan. Ang gusto ko, more on gusto mong transcript, maduman ka lang sa app, maduman ka lang sa website, tapos ipangaran mo sa pangaran mo, mabayad ka sa GCash, ma-receive mo na ang sa imong transcript. Kaipuan mo nga certification of grades, maduman ka lang sa app, day mo na kaipuan makipaghampang sa sa mga staff. Puros na lang ang mo is app or duman sa website. So medyo nga parang community college ambisyoso talaga. Kasi nagibo na ini kang ibang eskwelahan. Igwa na kitang guide, igwa na kitang pwedeng pangarugan. Ang kaipuan lang talaga is the will to make it possible, tapos so proper infrastructure and so proper so equipment. Kaya yan nagre-reflect yan every time nagigibo ako ki budget, iyan ang nasa consideration na kaipuan mabago ko diyan ang mga computer, magkaigwa ki computerization program, and it was supported in the budget. And salamat sa sanggunian, salamat sa local finance committee na approve ini. So mga ever since na nagdiyan ako kang 2022, so mga proposal ko diyan about computerization in the succeeding years, padiit-diit nangyayari. So araw kayan ang accountability kang budget na dapat kung anong nasa budget, iyan ang dapat basunod. Okay? So ngunyan, sige kitang budget. Sa inhali ang budget. Sa Sa inhali. ang apot kan, sen mako kipirak. Yes. So, di po sa Pilipinas, ang kwarta po kang local government units, hali po ini sa duwang sources. Iyo po ini ang internal revenues, buda ang external sources. So, pag city ka po, Argas Tabaco City, usually, morely nagre-rely sila sa internal revenue kasi madami silang income. Pero for smaller municipalities, usually, nag-i-rely sila sa external sources. So, ano ba yung mga internal sources of revenues?
Pag internal sources of revenue, ang nag-generate mismo kaayan so LGU. Ano? So kung baga ini sabing sa sariling atin. Yes. Nyaan dyan sa mga real property tax. Kaya baga mas dako lang income kang city kaysa sa munisipyo kasi mas mahal ang buwis sa daga Yeah, mas dakula sin. mas dakula ang city. Kaya kung mailing po nindo, pag dakula ang sarong municipality or madali ang pag-asenso. Dahil sa real property tax, saro yan sa source. Business tax. Habang dakol ang negosyo sa lugar nindo, dakol na mapagkukunan ki-income ang LGU. Yes. So, halimbawa, digi sa tabako, dakulo na negosyo. Kaya, no wonder, medyo dakula man ang income kang tabako. Sigwa man kitang other local taxes, arog kang professional tax, bayad ka na ba, sir, ng Iyon TTR? na, kami makanotaryo kung Oo, kaya tama. nag-renew. So, mga sedula, franchise tax, badasan, and gravel tax. Yan pang ibang mga ining quarry, so tax on quarry operations, Yes. ini ang very controversial digdi sa Albay kasi quarry site, dakulon talagang quarry site sa Albay. And it is one of the major sources of the local revenue, not only of province kasi ang quarry may sharing diyan halimbawa so diyan sa Binitayan sa Malilipot, may share diyan ang Barangay Binitayan, may share diyan ang LGU Malilipot, and may share diyan ang province of Albay. So nagsi-sharing po 'yan. Yes. So, igwa pa kitang mga non-tax revenues, iyo po ng regulatory fees, so mga mayor's permit building permits, so mga iba-iba pang klaseng permits and licenses. So, other user charges, mga fees sa paggamit kang local government unit facilities, araw kang mga hospital, clearance fees, or may parking fee, para makitang parking fee sa Malilipot. Tapos, receipts from economic enterprises. Ining economic enterprise, ini po sa mga negosyo kang local government Yes. unit. Allowed ang local government unit na mag-enter into a business. Halimbawa, pwede sindang ining mga public markets, may renta iyan, income yan kang LGU. Ining mga slaughterhouse, water system, ini pong mga community college, ang classification po kayan economic enterprise. Kaya whatever na revenue generated kang community college, tigre-report yan as revenue of the municipality. Kaya po naging first class ang Malilipot. Kasi may dakula man dyan na share, so revenue generated by the community college. So iyan po ang iyan ang sitwasyon. Ini ang mga usual na sources. Although ang economic enterprise naman, ang limitation lang kaiyan, ang kwarta kang economic enterprise, dahil pwedeng gamitin kang LGU. Kasi yan? Special fund. Halimbawa nga kami sa community college, ang kwarta gagamitin mo lang yan sa pagpa-improve kang community college. Diyan pwedeng kuon kang munisipyo, gamitin pampatugdok Sa ibang bagay. pampagibong ki mga tinampo, pang-distribute ki ayuda. It cannot be done. Kung ang receipts hali sa mga public markets, para sa public markets din. Araw kay mga tigapod niyan, special trust fund. So pero overall, it is part of the operation of the local government unit. So ito po ang mga internal revenue sources. Ngunya, di naman kita sa mga external sources. Ini usually sa mga funds na hali sa luwas po kang local government unit, primarily hali sa national government. So mitigapod kitang national tax allotment. Continue lang ba tayo? Brown out. I cannot ma-change power. Ma-change power. Okay, let's wait. Naputol nga. Naputol. Oops. Paltok. May kuryente. Naka-automatic ini. Pag nag-brown out, automatic na ang generator. Okay. We're still live. Okay. We're back! Dahil pa. Hindi pa?
Yun na? Okay. Okay. Ano yan? Brownout. Yeah, so sorry for the mere interruption. Small interruption. Nag-brownout ano? Oo. So, again, di na kita sa external sources. Sa mga hali sa luwas, sa tigtataong pondo, brownout na naman. Garo na kita Christmas tree. Ay, Christmas light. Extended on Christmas. Okay. Okay na. Okay na. So, extended ang Christmas, na kita, garo kita Christmas light. Minapalsok, minapundo. Okay na ba? Okay, we're back. Okay na, and we're back. Yes. Okay. So, yun na nga, sir. May isa pa tayong source ng fund para sa local budget. Yung aning external sources, mga funds na hali sa luwas kang local government unit, primarily hali ini sa national government. Ini sa tigapod na National Tax Allocation or NTA. Ini dati sa tigapod na IRA, Internal Revenue Allotment. Kasi ining mga national taxes na ini, may share man digdi ang mga munisipyo, may share man digdi ang barangay, ang city, ang probinsya. So, may mga computations man kan. Ang nagko-compute kan, DBM. Kung pirang mapapaduman ngaya sa Bakakay, kung pirang mapapaduman sa probinsya kang Catanduanes, ala. Wala. Okay. Wala pa. Nakapira na. Alay ko na naman ini. Okay. Nakapira na kay power. Ini yung tigapod na power tripping Power tripping. nang titrip kung na rin maano dae. So ini nakitang ang source kang local government unit ining NTA or the National Tax Allocation. So share ini kang mga LGU hali sa mga collection kang national government. So Yes. and most of the municipality digdi nag-aasa. Kasi dahil man masyadong revenue generated from internal sources, halimbawa especially sa mga lower class municipalities, nakulang man ang negosyo. Kung may negosyo man, dahil man nagbabarayad, nagkukura kay mayor's permit, tapos mura pa naman ang singil sa real property tax. So, chances are, ang majority kang funds na tigagamit kang mga municipalities is the national tax allocation, the share in the tax allocation. So, ang local government unit po, nakakakuaki 40% share kang national government's proceeds hali sa utilization kang natural resources aro po kang mining, forestry, energy so Tapos 40% kan sa LGU kan. Ining mga excise taxes, may share man dyan ang gobyerno. Tapos, sa mga grants and donation, usually may mga financial aid. Kaya lang, sa ngunyan baga, kung mapapansin ta, bihira na ang nagtatalk donation sa Pilipinas, maski may mga bagyo baga, may kalamidad, dahil na mabalitaan na may mga foreign grant, may mga foreign donation. Ayaw na nila. Minadirekta na sa dahil sa mga NGO, minadirekta na sa mismo, sa tao. Oo. Dahil natipagi sa gobyerno. May trust issues na sila. Actually, maski kami mga mga NGOs, minadirekta na pagtao, kami na mismo sa mga NGO, iyon na mismo ang nagdidiretso sa mga barangay, nagko-conduct yung mga relief operations. So, bukod po sa national tax allotment, sa ibang taxes hali sa national government, may iba pa kitang sources. Iyo po ini sa mga utang, pwede kita mag-utang sa DBM, Land Bank, ang local government units, diba? Arog po kayo ng kumbaga, arog kayo ni ang nature kang budgeting. Halimbawa ngaya, so local chief executive, nag-budget niya, ang budget niya kang probinsya ngunyan, 5 billion pesos. Iyan ang budget. So, ang masunod ka, nahanapan niyan, saan kayo ni Makua? Hali nga sa national tax allocation, hali nga sa quarry operation, hali nga digdi sa mga permits, licenses, kung ano-ano pang mga sources of income kang probinsya. Kang tinotal ito, Attorney Joyce, nakuha sana, ang expected collection for the next year, 3.8
billion pesos. So kulang mo niyan ki 200 million. Ano? So expected na expense 5 billion, 5 billion ano yan? 5 billion. Ang expected collection 4.8 billion. So may kulang na 200 million. Ano ang gigibuhon kayan kang chief executive or the sanggunian? Number 1, pwede magtipid. Pwedeng magtipid kasi ang apod kan budget deficit. Ano? Or ilaw ta sa national level. Nag-budget ang budget na bagangon yan 3.7 trillion. Ano? 3.7 trillion. Tapos hinapot si Department of Finance o Department of Finance. Pira daw ang expected din dong Pira daw ang expected din dong makokolekta sa buwis, ikangaya Bureau of Customs, sa gobos ng mga income generating activities kang gobyerno. Mga 3 billion sa natabi ngaya, Mr. President. So kulang mo yan ki 700 billion. So anong gigibuhon kang presidente? Ang apod baga kan budget deficit Kasi kulang so expected mong kwarta kesa sa gastos mo. Ang number 1 magtipid. So bawasan ngaya, slash ta ngaya sa budget kang education, slash ta ngaya sa budget kang DPWH. Anong epekto kayan pag in-slash? Mababawasan so public service. Sabi kang presidente, data ngayon pagbawasan, mahanap mo yung kita ibang source. So, makreate sinda kipanibagong mga tax laws. Nga nang makakolekta, o kaya talaga, kung dahil talaga, mautang. So, ang utang, saro yan na way para ma-meet so budget, ma-meet so proposed expenditure sa budget. Kaya po, dakulo na utang ang Pilipinas. Ang rason kayan, kulang ang naglalaog na kwarta kesa duman sa mga pigpaplanong proyekto kang gobyerno. Yes. So, bukod sa loan at pag-utang, pwede din po mag-source hali sa bond issuance. Bira man ini. Oo. Bira ining mga bond issuance. Pwede naman public-private partnership. Yes. Ining bago na ang magastos private, ang ma-operate private, and after a certain number of years, ito turn over na lang sa LGU. So ngunyan, maduma na kita, Attorney Joy, sa mga gastos. Ano ang mga pinagkakagastusan kang mga lokal na gobyerno? So, ang mga expenditure kang local government units is categorized into 3. So, mandatory allocation, statutory, contractual obligation, with ang basic services. Pon kita digdi sa mandatory budgetary allocation. So may batas kita na tigre-require ang local government units na mag-set aside ki budget for a certain percentage para sa mga specific purposes na ini. Inot po, development fund. Dapat ang LGU maglaan ki 20% para i-develop i-develop ang sa indong territorial jurisdiction. Yes. So, ngayon actually, inyang naglalaog sa annual investment plan. Digdi nagkukuha, ipapatugdo ki mga tinampo, digdi magpatugdo ki mga building, magpatugdo ki flood control, digdi ini sa 20% development fund. Tapos 5% mandatory dapat mapapaduman sa local disaster risk reduction and management fund. Kasi baragyuan kita. Inang tigapon, inang masikat na tigapon na calamity fund. Yes. Gabos na LGU, tigre-require kang batas, kang local government code na maglaan ki 5% kang sa indang pondo bilang local disaster risk reduction and management fund. Iniso tigapon na calamity fund. Yes. Asin makukulang ini pag nagdeklara ki calamity, state of calamity. Kaya nga ngunyan baga, ini ang sa probinsya, digdi sa Albay, na habang din na-approvean ang budget, dahil mo ini magagamit. So ngunyan na appropriation for the calamity fund. Kasi dahil pa man nga budget. Dahil pa approve. Kaya, saro sa disadvantage kang haluy na approval kang budget is the delay in the delivery of this kind of services. And 10% po mapapaduman sa Sangguniang Kabataan Fund para maponduhan sa mga youth development programs, tapos kung ano pa man na mga event na administer kang SK. Pakiuran lang sa mga SK kasi automatic may appropriations ka mo sa mga LGU. Bako lang puros beauty pageant tapos basketball. Pwede man siguro makipag-tie up ka mo sa TESDA, sa mga training. Yes, maganda yun. Iyan ang pagbudgetan nindo. Mga training skills development,
dakulo na offering ang TESDA pati speech, English Oo. proficiency, entrepreneurship, dakulo na ano, di lang ipag-limit ang activity sa SK, sa beauty pageant, tapos sa basketball, sa mga Tama. paliga. Although dahil tamatig sabing ano yan, bako kita dyan mag-concentrate. Ano? Maski no na rin, pwede naman mag-basketball, maski dahil dyan budgetan. Oo. And 5% ay 5% din po kang local budget dapat matpaduman sa gender and development programs. Required, GAD. requirement ini kang Oo. batas na dapat may percentage man sa GAD. Tapos, senior citizen and PWD, may 1% na tig-aalat sa budget. Inang tigapod na mandatory. Pag wala yan, disapprove ka at pwedeng i-disapprove ang budget. Oo. Sunod po ang statutory and contractual obligations. So bago ang LGU mag-fund kay mga ibang projects, mga wishlist projects, dapat makover ninda ang mga must pay bills kang local government unit. Inot sa personal services. Sweldo. Sweldo ka mga tao. Sweldo Oo. ka. Natangay kami ato ring eluin pag swelduhan. Dahil pa-approve sa budget, dahil pa man yan pwedeng hiroon. Ano? Kami dahil pa po kaming sweldo. Kasunod na mga Same. 15, wala pa. So dahil pa-approve so ano. So debt service din kung may utang ang local government units kay puhan budgetan ito para mabayadan. Mga retirement and terminal leave benefits kang mga employees na ma-retire na. during the Trabaho yan budget kang year. HR sa accountant na dapat kung sa workforce kang LGU, may mga ma-retire na, kay po na yan computan in advance tapos ilaag na sa budget. Ano? Kasi may ano yan, may terminal leave, may retirement benefits na kay puan mabayadan dyan sa retiring employees. So mga mandatory contributions din kay puhan na sa budget yan. So aro kang GSIS, PhilHealth Pag-ibig kang mga employee compensation premiums. Tapos inina so MMDA sa National Capital Region, actually ngunyan ko lang inaaraman ng kada palan LGU nagko-contribute 5% kang sa indang income sa MMDA. Kaya makusugod talagang MMDA ano. So grabe man ang ang ninda, ang power, and grabe man ang pondong naglalaog sa inda. Pero wala, di dito nag-apply sa atin kasi wala naman tayo sa Wala Metro man kita Manila. digde. Yes. So tapos additional expenses kang local government unit, ini ng basic delivery of basic services. Health services, social welfare, agriculture. So in short, ang mga gastos kang gobyerno mandatory na, tapos ining statutory contractual obligation saka na mag-isip kung ano-anong mga proyekto. Tama. Ano na iyan na public works, environment, etc. Iyon na yan ang parte kang mga tigagastusan kang gobyerno. The more project ang government, the more nakaipunin na kikwarta, Yes. kipondo. So ang expenditure po natin may mga limits siya. Diba? May limit. Alam ba, sa sweldo, hanggang lang 45% kang budget, hanggang lang sweldo. Di pwedeng gabos na pondo kang gobyerno, pang sweldo na sana. Oo. Or 55% sa first class municipality. Nata ini. Actually, ang pinaka-purpose digde, mabawasan ang mga pagpara-hire kay mga daiman na Okay po. kaipuan sa LGU. Yes. Ano? Igwa din po na discretionary fund ang mayor buda governor. Pero limited lang siya sa 2% of the actual receipts from the real property taxes. Inang Maliit tigapo. lang, di ba? Actually, ini ang pwedeng so confidential fund. May allowed talaga ang confidential fund. Yan may we call that discretionary fund sa mayor or sa governor, pero strictly limited lang siya sa 2% kang actual receipt kang real property tax. So, they porket na inibagang naging issue nata darakulaw ng confidential fund, and nag-wonder man na nata din nahiling kang kuha. Kasi may naman yan, very very clear naman na tiglalaag yan sa local government unit. Ng discretionary fund, limitado lang yan. Yes. So ngunyan, mabudget na kita, Attorney Joyce. So paano pag-budget? So, ang preparation po kang annual budget, may 6 steps po siya na tigpapanginutan po kang sa tuyang local chief executive or ang governor, mayor, or sa tuong punong barangay. So,
first of the 5 stages of the broader local budget cycle, iyo po ang preparation, authorization, review, execution, and accountability. So, sa first step po, kang budget preparation, ma-issue po ki budget call ang sa tong local chief executive. Usually, not later than June 16. Ang nangyayari po araw kayo ni. Halimbawa ngaya maano na ka ng local chief executive. Mapo na nga kita kang budget process. Actually may memo 'yan. Ika ngaya engineering, ang budget sa imo ngunyan 5 million. Ika ngaya accounting office 1 million. Ika ngaya economic enterprise, ang budget mo ngaya 50 million. Ika water district, ang budget mo 10 million. Ngunyan, based on that budget, yan ang tigapod na budget ceiling. Based on that proposed budget, tawan niya ako kinindo ki-breakdown kung paano nindo ang gagamiton. So, sa ngunyan, ma-prepare na ang kada agency, kada department, kisa indang budget. Halimbawa, sa opisina ko, head ako kang department, huni ang mga gastos midigde. Siyempre, inot kan sweldo. Sweldo, so mga traveling mga kay pon mag-seminar, kay pon mga ki mga coupon band, kay pon mi ki computer, iraralag na yan dyan. Tapos, i-consolidate iyan, Tapos, saro-saro iyan, papaapudan kang tig-apod na local finance committee. Madepensa ka kan, ako halimbawa ngayon ako, head of office. Madepensa ako kan sa local finance committee. Attorney, nata ngayon nag-request ka kisampulong computer. Mala nga ako, ang computer mi sa araw kay ni dahil naghirero. Kay puan mi ki computer dahil digdi sa services mi, sa student services. I-justify ko yan. Nata nga may travel ka nga digding foreign travel. Kasi niya araw kay ni, kay puan mi na dapat makaano ka yan dahil kay puan mi yan sa compliance sa regulatory body. So, kasi pag dahil mo yan, pwede yan itanggalon sa budget. Kasi dapat, ang ma-appear sa budget, so talagang kaipuan kang departamento mo. Nata ngayon gusto mo yung pakudalan, so, so, itong salog na, so, salog ngayon duman sa Indo. Kasi nag-overflow yan, naapektuhan ang so, mga resident dyan. Pwede yan mag-justify. So, ngunyan, after kayo ng mga budget hearing, i-consolidate iyan. Pagbibiriyon iyan, iyon na yan ang magiging tig-apod na local expenditure program. Ang ma-prepare kaan of si mayor or si governor, iyan na ang sasubmit sa sanggunian. Ngunyan, ang sanggunian, iyo ka nang mabusisi. Iyong mabusisi, nata ngayon may budget ngayon digde na flood control ngayon sa araw kaning lugar. Bago ngayon 3 years ago, igwan naman. Nata ngayon igwana naman, naraot. Nata ngayon naraot tulos dahil pangani ngayon nagtulong taon. So ngunyan, may karapatan ang sanggunian na busisiun iyan. Nata mahagad ka na naman, tinawanan mi na bagay ka last year. O kaya nata ngayon may tigagad ka digding dagdag na tawo. Para ang trabaho mo ngayon mag-stamp, ki-receive, kay puan mo paki-staff. So ngunyan, kaya ang role kang sanggunian digdi, bako lang na automatic pag tinaw kang local chief executive sa sanggunian, automatic mapirma na sa ng sanggunian. Sala po yan. May authority ang sanggunian na saruon yan, busisiun yan. That happens sa national budget, di ba? Na ang National Expenditure Program, ginibuan kang presidente ni BBM. Sinabmit yan sa Congress, sa House of Representative, may mga hearing baga tigdi-defend. Maagi pa sa Senate. So dakulo na proseso yan. Kaya digdi sa local budget process, it is the role and the authority of the sanggunian, whether that is sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, or the sangguniang panglungsod, may karapatan sinda na saro-saroon ang budget, questionon ang budget, maghagad ki mga additional requirement nganing ma-justify na ang tigahagad mo talagang kaipuan kang city, municipality, or the province. Kasi nababasa tabaga, ako nairak man ako kipanyera na nanganganaan doon, na dakulong ng tigahagad.
part yan kang trabaho. Bako man sa ano, I don't, dahil ko siya midbid personally, pero part yan kang trabaho, kang sanggunian na busisiun. At kung ako board member, halimbawa, nagkaton ako board member, arog man ka nang gigibuhong ko. Diyan makalusot sa ko. Kasi otherwise, ano yan, failure kang part ko, nagibuhon ang trabaho ko. Ano? So kasi ang sanggunian, bako yan na stamp na ma-stamp na sa naki-approval. Kay puwan dyan na kumbinsiron mo ang sanggunian na ang request mong budget, ng tigahagan mong budget, talagang urgent and necessary in the operation of the local government unit. So, iyan ang ano. So, Attorney Joyce, may mga supporting plans na tigahagad ang sanggunian para maaprubahan iyan na budget. Okay, may essential documents na divided into 3 categories na tigahagad ang sanggunian. Inut po ang primary authorization documents. So, saro po ning core documents na didebatihan kang sanggunian tapos tigbubotohan ninda, nakalaag digdi ang budget message na kusain formal letter ini ni governor or mayor na tigi-explain ang budget priorities as in local government unit fiscal policy kung anong tigpa-prioritize hinda kung nata importante ining budget. Nakalagman po digdi so proposed appropriation ordinance. Saro po ining draft kang ordinance na once pasado na na-authorize ng local government unit na gastuso na sa kwarta. And lastly, yaon man digdi so local expenditure program. So na-summarize na gabos na budget plan kang local government unit. So the technical heart of the budget. Nakalag digdi so sa personal services, MOOE, for the coming year. Diba? Yan ang naukaan. And actually, ang sanggunian, naghahagad man yan kang tig-apod na annual investment program. Listahan yan, Attorney Joyce, kang mga listahan yan kang mga project na gustong implement kang local chief executive. Ngunyan, pag dahil dyan sa listahan na iyan, tapos may budget, pwede yan strike out. Dahil man nga sa plano mo, babudgetan mo. Kaya importante yun ang annual investment plan. Importante yun yan, annual investment plan, kasi dyan ang tigbabasihan kang sanggunian. Na nata ka nga mabudget nga kitulay, nyaon ba ni sa plano, nyaon ba ni sa approve, takas tigpapa-approvean pa yan na annual investment plan eh. So kung dahil dyan, nata mo babudgetan. So iyan ang importante. Tapos ining local development plan. So ako personally sa college, igo akong tig-apod na 5-year development plan. Nakalaag duman, ano ang mga plano ko for the next 5 years para sa eskwelahan, ano ang mga improvement na gigibuhon para pag ma-budget ako, naka-anchor duman. Naka-anchor duman. Halimbawa, dahil ka man na plano ngunya na magpagibo ki flood control program, wala man sa development plan mo na flood control program, kasi dahil man nasalog sa Indo, sa lugar nindo, nata ma-budget ka ki flood control. So, iyan ang tigaapod na ini ang mga supporting plans na pwedeng hagadon kang sanggunian nganing makumbinsi sinda na aproban ang budget. Kasi ang nag-a-approve sa budget is the sanggunian. And also may mga form yan, may mga form na tigahagad sinda na kaipuan i-submit para duman magkahiriling ninda kung talagang ang budget na ini dapat maaprubahan o dae. Yes. So, Dakulon. dakulon. Oo, natadakulon na forms and requirements ang sanggunian. Kasi kwarta yan kang tao. Kwarta yan kang tao. Gustong masiguro na dapat yan na kwarta kang tao mapapaduman talaga sa tamang pagkagastusan. And ang appropriation dapat must not exceed the total estimated income. Kumbaga, magastos ka lang according to your capacity. So, ngunyan, ako actually personal, gusto ko lang ining ihabol na personal opinion ko man sa na ini. Yeah, okay. Hindi to opinion ng station na actually, tigapot ako kay gusto ko nga i-post din sa social media, kaya lang niya ako baka itarag. Na ito magas naghahagad ki beginning cash balance, na task they tig-approval na install sa approval dahil beginning cash balance. Ako kaya, as an accountant, kung gusto mong mahiling ang kwarta mo, dapat aramo kung pirang kwarta mo sa ngunyan plus sa mga expected mong kwarta. And from that, pwede kang mag-budget kung saan mo gagastuson. So kasi may tigapot kitang
cash available or total cash available. So para makuha mo yan, kay puan mo sa beginning balance. Actually may I will not elaborate that, but ako personally may merit. Oo, na may maghingi. merit na kay puan na sa tigahagad kang sanggunian na dapat wala na naman. Baka change power. Evil ang tigahagad din yung kansang nila. Hindi ako updated. Si puro palpos. Sa Oragon. Okay na? Kasi Attorney Joyce sa local government code kang 7160 may tigapon kita na ang goal sa local budget it should be a balanced budget. Kung pira ang target mong expenses, yun man dapat ang expected mong income. Paano maraman ang expected mong income kung di mo aram kung perang kwarta mo? Tama. And ang kwarta mo comprises of two. The beginning balance and the expected income to be generated. Kaya I don't know what really transpired on that. Pero based lang sa pag-understanding ko duman sa mga nababasa kong post. Kasi maski kami sa accounting, di ba kami makaka-prepare kay financial statement kung the beginning balance. It is a very important figures in the financial statement. Wow. Pag wala yan, di kami makaka-prepare kay financial statement. Ako, auditor, mapa-audit ka sa kuya, ding beginning balance, di ako ma-issue and qualified opinion. I-produce mo na yan sa kuya, pag nasatisfy mo ako, saka ako ma-certify that this financial statement is free from material error. Otherwise, ma-issue ako kanki qualified opinion or even adverse opinion to that effect. So, ganun ka-importante sa accounting ang beginning balance. Kasi dyan tamahiling ang funds actually available. So, Dami ko natutunan this morning. dahil ka maka-budget kung di mo aram kung perang kwarta mo. Yes. Maano ka bago may ligo ka mag-travel? Oo. Pag ma-travel ka, anong tig-isip mo? Siyempre, ma-budget ka ahead of time. Ah. So, airfare, so, So, balon mo, di ba? Oo, tapos ngayon, so out of pocket, mga Oo. pambakal-bakal. Mm. Tapos ang ikadua, pirang kwarta ko. Yun na nga. Usually, so bakong accountant like Oo. you, bahala na, bas kung ano ma-generate, yun na lang ginagas. Pero magayon talaga mag-budget ka super ahead of time. Oo, tapos, ako kaya, pag nagta-travel, halimbawa ngayon, ang travel ko, 5 days sa Oo. ibang bansa. Hunin niya ako, sa pamasahe, sa Grab, sa hotel, araw kayan. Calculated na lahat. Calculated na. So more or less ang gagastuson ko digdi sa sa travel siguro ngayon mga abuto na 50,000. Okay. So pag abot kayo yan, ang dara ko kan sobra syempre. Mapasiguro ko kan mga 60. Mga 60 di ako maduman ang ko tukod-tukod. Okay, tapos pag duman ngaya, halimbawa, may budget ako sa breakfast. Tapos na-realize ko, sa hotel pala libre ng breakfast. O di nakatipid ako, di may pang-additional ako sa out of pocket, pambakal-bakal. O kaya ngaya, ang budget ko may breakfast, may lunch. Ang nangyari sa na-restaurant kong hotel, may libre na pala na breakfast. Hanggang alas 10. So Oo. minamat ako alas 9, Libre makakanta na ako ang hanggang alas lunch. 10. Libre na pati lunch. Brunch na siya. Libre na, nakaduha na akong libre Oo. na meals. So nababudget mo sa utak mo, nakalibre na ako kay araw kay ni. So makusog na ngunyan ang buot mo, magbakal kay pasalubong. Pero kung maduman ka, bahala na si Batman. Dahil mo aram kung perang kwarta mo, dahil mo aram kung perang gagasusun mo, baka pag abot duman, pero may makulog ang payo mo, sige muna sa nang compute. So that's the essence of budgeting. Na before maglaog ang 2026 sana, dapat planchado na yan. And actually, sa local government code, dapat ang approval kang budget on or before December 31. Hindi pa approve. Ngunyan, sige pa sa lang ba, ngunyan, karamihan ka mga LGU, nasa budgeting, nasa ano pa sana, Budgeting. nasa budgeting process pa sana.
even actually sa national, dapat, actually nahabol pa lang ni BBM kang December 29. So, araw kaya ng ano, iyan ang ano tadigdi sa why budgeting matters. Because that is a kwarta yan. Kwarta yan, and we all know na ang kwarta yung pinaka-source of all evil. Source of all evil. The money is the root of all, the love of money is the root of evil. Kaya dapat yan, budgeton. Ano, ako nga ni, pag na ano ang budget ko na Nadisturbo. nadidisturbo, makulugon sa Na-stress payo. ka. Halimbawa nga araw kayo ng budget ko ngayon na January, ma-change kang rehistro kang auto, mabayad ki araw kayo ni, mabayad ki araw kayo ni. Ayos na. Naraot sa auto, dahil man ito sa budget ko. Naraot niya sa auto, bata bagangon yan ang pagpa-repair minsan, ribo tulos. Oo. So, nararaot, makulugon bagaan sa payo. Kaya dapat, pag nag-budget, puro permi may allowance. May tigapod kitang contingency. Ano? So, ngunyan ngayon naman na week, ang budget ko, araw kayo ni. Ang ibon ngaya, ma-appear ako sa court, hindi may expected ngaya akong appearance. Na-postpone. Di, wala sa appearance. So, makulugon sa payo pag nararot ang budget. Isipon mo na lang kung day kitang budget. Yes. So, mas lalo yan na makulog sa payo. So, dahil pa man sumasunod, dakulo kitang pabati, kay Ma'am Corazon Buban, kay Adrian Briagas, John Paul, kay Crislin Rances, Perla Bindal, Kalya Joni, Sarong Bilog, Marilu Miranda sa mga BHW kang San Francisco, Rodriguez, Cherry Carbora, and Juliana Bernardes. Kumusta po sa inyo? And salamat po sa padagos na pagsubaybay kang sa muyang programa. Yes. And thank you din sa pagdangog po, Tita Connie Bondoy and si Yula Apinado from province of Albay. From the province of Albay. And thank you din po sa mga paradangog ta po dyan sa San Jose, Malilipot, Albay. Especially po dun sa lola ko, si Lola Pari. Pirmi siya nagdadangog sa to, sir, every Saturday. Iyon nga. Ako may nagpanotaryo man sa Kuya Kasusaro. Tapos sabi niya, gano'n nga familiar sir ang boses mo. Ito nasa radyo. Actually, medyo niya ako naano man kita. Tapos one time sa enrollment, tigdadawag niya kami. Then nakatios, familiar nga sir ang boses mo. Ika nga ito sinasa radyo. Yeah. Hindi niya ako, ayos man pala na ano man Yes. kita. Nare-recall din yung Nare-recognize voice. ng mga boses na ano. So, alas 12 na Attorney Joyce, maparam na kita. So, salamat po sa side ng padagos na ano. So, maski siging puro palisok ang Oo. kuryente ngunyan. Tapos siging ano kinig ang ano ko. Siging tangkas kaining headset. So, again, salamat po sa side ng padagos na pag-antabay hanggang po sa mga masunod na edisyon kang programang Legal Sana. Again po, ako po si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara. Happy Busotros. lunchtime po sa Indogabos. Ang siyang saksi